Hello everyone, welcome back to my channel. This is Bread Cakes and Delis. So ayan, start na tayo guys para mabilis. Ayan, meron akong bowl dito pang lagay ng egg yolk. Meron tayong all-purpose flour. Ayan, unshifted. 100 grams po yan guys. And then 20 grams na cocoa powder, baking powder. And then meron tayong milk, 100 ml. 60 grams na dalawa. All in all 120. Pang mirang at saka pang butter. So ayan, tapos 6 pieces na egg. So mix natin yung cocoa powder sa all-purpose flour, and then after that maglagay tayo ng 2 teaspoonful na baking powder. Huwag kayong mag-alala, hindi po yan papait. Okay lang po yan. Ayan, tapos mix and then set aside po natin yan. And then maggagawa tayo ng isi-separate natin yung egg yolk sa egg whites. Ayan, so fast forward tayo guys para mabilis. Ayan, alam nyo na yan. So ganyan po ang ginawa ko. Ayan, eto na. Halo natin yung sugar. And then yung, hindi ko nasabi na, 80 ml na canola oil kanina. And then yung milk. Ihalo na din natin. Ayan. Maglagay po kayo ng vanilla extract kung gusto nyo. Optional po yan. Ayan. And then, isasalain natin. Siyempre, strain natin yung ating dry ingredients para maganda ang alsa ng ating cake mamaya. Ayan. After natin ma-strain yung dry ingredients, haluin natin yan ng dahan-dahan para hindi ma-overmix. In-upload na akong video na gumagawa ako ng cake pero hindi yung ganito na detailed. Ayan. So ayan guys. Ayan, hindi ko siya hahaluing mabuti. Madilim yung ating ring light. Hindi ko na-adjust. So hindi ko siya hahaluing mabuti. Ayan siya guys. Oh. Ito yung kanyang consistency. Ayan. Ayan. So, i-set aside natin yan. So, ito na yung ating egg whites. Lalagyan natin siya ng, hindi ko pinakita kanina, pero lalagyan natin siya ng 1 teaspoon na lemon. Lemon po ito guys. So, ayan guys, nalagyan ko na siya ng lemon. And beat natin siya. Guys, nakikita nyo na marami siyang malaking bula. So, binit ko siya ng high speed. Ayan. High speed po muna. Mamaya na tayo magbit ng slow speed. So, ayan, nagki-create muna ako ng malalaking bubbles. So, ayan guys, nag-create ako ng large air bubbles. Ayan, lumalabas na siya. So, binit ko siya hanggang sa maging soft peak siya. Dahil yun ang hinahanap natin para mabuo yung ating large air bubbles. Ayan. So, ibibit ko ulit siya ng another minutes para matanggal yung ating large air bubbles. So, magmula sa high speed, ililipat natin sa number 3 level ang speed ng ating hand mixer para makakreate tayo ng small air bubbles. Ayan, para mapalitan yung mga large air bubbles na hindi natin kailangan. So, ayan. So, ibibit ko siya hanggang sa maging stiff peak siya at maging glossy and shiny siya, guys. Ayan. So, guys, nakikita nyo ba? Ayan, medyo pino na yung kanyang bula. So, ayan. So, malapit na ito. Malapit na siya mag-stiff peak. So, hinihintay ko na lang yung glossy, shiny na texture. So, ito guys. Nakikita nyo, ayan. Stiff peak na siya. Ayan. Ayan, stiff peak na siya. Tapos, ayan. So, ito yung hinahanap natin, yung shiny and glossy. Ayan. So, ayan. Ayan po ang hinahanap natin, yung shiny and glossy. Ayan. Sayang. Ayan. Makikita nyo naman guys. Papakita ko sa inyo. So, ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung shiny and glossy. Ayan. Yung ating ring light is medyo malamlam yung kulay. So, hindi siya makita ng maayos. Shiny and glossy. Ayan. Ayan siya.
pwede nang ipampahid sa cake. Ayan. Pag ginanon mo siya, lumalaban na yung lapot niya. Ayan. Ayan. So, ayan. Kukunin natin yung ating butter kanina na ginawa. Ito na guys yung ating ginawang butter kanina. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin siya ng ito yung maganda yung ano niya, texture. Pag ginanyan mo siya, lumalaban na siya. O, maano siya. Mayroon siyang, ano ba, paano ba ipaliwanag? Mahirap ipaliwanag. Ayan. Ayan. Lumalaban na siya. Ayan. So, ganito yung nakasanayan ko guys. Magula nung natuto akong gumawa ng chiffon. Ayan. Ayan muna. Ginaganyan ko muna siya. Ayan. So, dito, pinapalitan ko siya ng scraper. Simutin natin kasi sayang yung nandito. Ayan. Dito, ayan. So, ganyan po ako. Yung iba po is cut and fold, cut and fold, cut and fold, cut and fold. Ayan. Kung saan po kayo masaya, doon po. Ayan. Ayan. Kung ano po yung nakasanayan nyo. Ako kasi dito ako nasanay at dito ako natuto. Sa ganitong style. So, ayan. 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 Nakakatakam ang kulay niya guys. Ayan. So, ilalagay na natin lahat yung ating merang. Lahat na. Ayan. First time kong mag-tutorial ng ganito. Dapat ba akong mag-tutorial or something. Ayan. Kaya hindi ako nag-upload ng cake tutorial or cake videos na ano. Ayan. Puro breads. Ayan. So, this is my first time making a video na detailed siya. Ayan. Ayan. Yung mga ganyan, kailangan nating tanggalin yan. Ayan. Kasi, na-try ko na yan. Pag niluto nyo yan, maiiwan siyang kulay puti na ganyan. So, pangit. Lalo na pagbenta. Ayan. Ayan. Ayan, yung may mga namuumuong ganyan, puti pa yan sa loob. So, kailangan nating tanggalin, ayusin. So, ayan. So, eto na. Eto na ang ating, ayan, yung mga ganyang namuumuo, kailangan nating ayusin yan. Tanggalin at ipantay ang kulay. So, ayan. Ayan. Ayan, may mga namuumuo pa. Ayan. So, kailangan nating iganyan yan, ganyan. Dahan-dahan baka matanggal natin yung ating ginawang ayan. So, pag ang iba, ang sinasabi nila is pag nakapagsulat ka na ng ribbon type or 8 type, ayan, infinity sign, ayan, ayan, at hindi na siya lumulubog, okay na yan. So, ayan. So, ayan, after natin mag-cut and fold, ibubuhos na natin yan sa ating baking tray, baking pans, or baking tins, kung ano man ang tawag nyo dyan. At syempre, kailangan nating simutin yung ating cake batter para hindi naman sayang yung mga ingredients na ginamit natin. Mahal ang ingredients, bawal magsayang. Syempre, after natin yan maibuhos, palitadahan na natin yan, pantayin, hindi yung makapal dun sa kabila, manipis dun sa kabila, pangit sa bawat sulok ng baking tray na yan. Kailangan pantay, ayan, para maganda ang labas pag na-bake. At yan, kung pantay na, sure ka na dyan, itaktak mo yan ng makailang beses para mawala yung mga large air bubbles na hindi natin kailangan. And then, syempre, ilalagay natin yan sa baking tray. And then, after that, itaktak mo ulit. And after mo itaktak yan, ayan, ibibake natin yan ng 150 degrees Celsius for about 30 to 35 minutes for the go! So, ito na guys, yung ating nilutong chocolate cake. Ayan.
chiffon cake chocolate flavor. So, tinusok ko siya kanina. At tinignan ko kung ayan. Ayan, okay na. Wala na lang tayong nakikita. Nag-gloves na ako para ano, mainit kasi. Ayan, okay siya. Okay. Malambot nga. Super fluffy. Ayan. So, kukunin natin yan. Tanggalin natin to. Ayan. At ilalagay natin dito sa... So, ayan. Maraming salamat sa panonood ng aking video at sa lahat na mga nag-subscribe. Maraming thank you. Ayan. Ayan. Super yummy and fluffy. Hindi siya matamis. Ayan. Dahil pag lagyan mo pa ng dinamihan mo ng sugar, ito isa grabe na. Tapos maglalagay ka pa ng buttercream. Nako, hahabulin ka ng diabetes niyan. Ayan. So, tamang-tama lang yung tamis nung tinapay. Hindi siya masyadong matamis. Kasi 60 grams lang yung nilagay natin. Kasi maglalagay ka pa dito ng toppings na buttercream or anong cream na gusto mo. Chantilly cream or whatever. So, tatamis pa siya. So, tamang-tama lang. Super lambot, guys. Ayan. So, yummy. Ayan. Sarap. So, ayan. There you have it. Our chocolate chiffon cake na talaga namang napaka-lambot at wala kang itulak kabigin. See. Ayan. Ayan. Tikman natin. Tikman natin yung ating ginawang cake. Syempre, kung masarap naman. Ayan. Ito yung butter cream na ginawa natin kahapon. Sobra yan. Ayan. Dahil sa pa-order nating cake. Ayan. Yummy. Grabe. Talaga naman. Ayan. Ipalaman na natin ganyan, o diba? Ganyan na. Mamaya pagdating nila, pag nagreklamo sila, gusto nila ng chocolate, dagdagan natin ng chocolate powder yung buttercream. Ayan. Ito lang, masarap na. Ayan. Grabe. Yummy. Super sarap. Ayan. Oh. Fluffy. Ayan. Fluffy. Ayan, thank you very much, guys. So, this has been your bread cakes and berries. Bye! Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, and share. See you on the next upload.